The Mysterious Intern. Kabanata 6 na po. Magdo-donate sa pangalan ni Ramon Tang. Bakit ginawa ito ni Brian Ye? Hindi mahalaga kung tinanggihan ni Brian Ye ang pasasalamat ni Ramon Tang o ang 10 milyon ni Ramon, medyo nagulat din si Michelle Fang pero naiintindihan niya pa rin ito. Alam niyang si Brian Ye ay hindi sakam, at ang 10 milyon na ito, para sa iba, ay malaking halaga, pero alam niya na para kay Brian Ye, wala lang iyon. Ang pera lang ni Brian Ye sa bangko, ang isang taong interes at kita ay halos katumbas na ng halagang ito. Pero sa pagkakataong ito, maging si Michelle Fang ay natarante at hindi maintindihan. Ngayong natanggap na ang 10 milyon ni Ramon Tang, kung gusto niyang mag-abuloy, bakit direkta sa pangalan ni Ramon? Tumingin si Michelle Fang kay Brian Ye nang may pagdududa. Mag-donate sa pangalan niya. Si Ramon Tang ay natigilan din. Naramdaman din niya na ang donasyon ni Brian Ye ay para magkaroon ng magandang reputasyon. Pero bigla na lang sinabi ni Brian Ye na gusto niyang mag-donate sa pangalan ni Ramon. Sa ganitong kaso, ano ang ginawa niya? Kahit na ang paraang ito ay makakakuha ng maraming pera at reputasyon, gaano karaming tao ang nanunood? Ano ang silbi ng reputasyon mula sa mga manunood na ito? Kahit punuan pa ng tao ang supermarket, wala pa ring gaanong silbi. Pero mas maganda pa rin ito kaysa gamitin ang sariling pangalan at ibigay ng direkta ang pera. Ang paggamit ng sariling pangalan para mag-abuloy ng ganoong kalaking halaga ay tiyak na makakaakit ng atensyon, makakapagdulot ng sensasyon, at baka mapalitan pa ang pondo sa kanyang pangalan. Para bang biglang nanghina si Ramon Tang. Mr. Tang, may problema ba? Kung may problema, kalimutan mo na. Ibigay mo na lang sa akin ang pera. Nang makitang matagal ng tahimik si Ramon Tang, naisip ni Brian Ye na baka nahihiya si Ramon sa kahilingan niya. Doc Ye, hindi problema sa akin ang maghanap ng profesional sa pamamahala ng pondo, at personal akong handang tumulong. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon na ng profesional na pangkat na mamamahala sa iyong emergency fund. Pero pagdating sa donasyon, sa wakas, nakabawi si Ramon Tang, at tumingin kay Brian Ye nang may pag-aalinlangan. Hiniling sa kanya ni Brian Ye na maghanap ng tutulong sa pamamahala ng pondo. Hindi problema iyon. Naantig siya sa mga salita ni Brian Ye, at dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala si Dr. Allison Zhao. Hindi naman masamang bagay ang pagpapakita ng pagpapahalaga kay Dr. Allison. Pero ayaw niyang ibigay kay Brian Ye ang donasyon. Kung gusto niyang mag-donate, siya na lang ang gagawa. Hindi naman siya kulang sa pera, at wala siyang pakialam sa reputasyon. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Brian Ye. Mr. Tang, kailangan mong pumayag, kung hindi, hindi ko na kailangan ng pera. Matigas ang ekspresyon ni Brian Ye. Ito. Hindi inaasahan ni Ramon Tang na determinado si Brian Ye. Nag-alinlangan siya. Marami na siyang nahawakan na pera sa buhay niya, at naranasan na niya ang hirap dahil sa pera, pero hindi niya akalaing haharapin niya ang ganitong uri ng problema. Gusto niyang magbigay ng pera, pero hindi niya maibigay. Doc Ye, i-donate ko na lang po ito sa inyo. Sa pangalan ninyo, ano sa tingin ninyo? Mr. Tang, kung i-donate ninyo sa pangalan ko, hindi ko na kailangan ang tulong ninyo. Kaya ko namang mag-donate mag-isa. Ayaw ko lang mag-donate sa pangalan ko, kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Umiling si Brian Ye, seryoso ang mukha, Mr. Tang, tingnan ninyo na lang ito bilang kaunting tulong ko, na iligtas ko lang si Mr. Tang sa tamang oras. Kailangan kong tumulong. Ito. Sige, ipinapangako ko. Matagal na tinitigan ni Ramon Tang si Brian Ye, at nakatiyak siyang seryoso si Brian Ye. Sa wakas, pumayag siya sa kakaibang kahilingan ni Brian Ye. Salamat Mr. Tang, sana ay okay lang kayo. Nang pumayag si Ramon Tang, nakahinga ng maluwag si Brian Ye at sinabi kay Ramon Tang ng may tame time na ekspresyon. Salamat, Doc Ye, kakaibang tao kayo. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataong makausap muli. Tumingin si Ramon Tang kay Brian Ye ng may taos-pusong ekspresyon, may komplikadong emosyon sa mga mata. Magkakaroon pa ng pagkakataon. Dr. Jody, ikaw na ang bahala kay Mr. Tang, aalis na ako. Ngumiti si Brian Ye at binati si Jody Lo, na tumingin din sa kanya ng komplikadong ekspresyon. Paalam, Doc Ye, sana magkita pa tayo ulit. Nakabawi si Dr. Jody Lo, nakatingin kay Brian Ye ng may komplikadong ekspresyon. Kung sa unang pagkikita nila sa aksidente sa sasakyan, at nang maghiwalay sila sa pulisya, at nang magkaroon sila ng pagkakataong makausap si Brian Ye, mas formal ang mga salita niya, pero ngayon, tama siya. Interesado talaga siya kay Brian Ye.
Dahil sa kalituhan sa kanyang puso, kailangan din niyang makausap si Brian Ye. Sige. Naramdaman ng malalim na ekspresyon sa mga mata ni Jody Lo, biglang sumakit ang ulo ni Brian Ye. Alam niyang ang sinabi niya ay malamang na nakakuha ng atensyon ni Jody Lo, pero nasabi na ang mga salita. Isang hakbang na lang ang mabibilang niya. Umalis na lang kaya ang lalaking ito. Nang makitang umalis na sina Brian Ye at Michelle Phang, nakabawi na ang mga nanunood. Para silang nanaginip lang at hindi makapaniwala. Para itong panaginip. Ang batang doktor, sa kakaibang paraan ng acupuncture, ay nagligtas ng isang mayamang lalaki. Pagkatapos ay tumanggi siya sa pera. Ang 10 milyon ay naibigay sa charity. Ang bawat eksena ay parang nasa panaginip lang, sa mga nobela at drama sa telebisyon. Habang hindi makapaniwala, nagkaroon ng pananabik sa puso ng mga nanunood. Ang mga nakita nila ay kapanabik, ang 10 milyong tseke, at ang kakaibang pagmamalaki ni Mr. Tang. Ang paggamit ng Chinese medicine ng batang doktor ay sapat na para ipagmalaki nila ito sa matagal na panahon. Kakaibang tao talaga si Doc Ye. Pinanood din ni Ramon Tang sina Brian Ye at Michelle Phang na umalis, at nakabawi na siya. Oo, kakaiba nga. Taos-pusong bumantong hininga si Jody Lo. Isang internist na nag-aral sa ibang bansa, hindi lang marunong ng surgical first aid, kundi pati na rin ng Chinese medicine. Bukod pa rito, tinanggihan niya ang 10 milyon. Pagkatapos ay ipinadala niya ito sa charity. Parang kilala ko na siya. Dahil dito, lalo pang na-curious si Dr. Jody Lo kay Brian Ye, ang batang doktor na nakilala niya sa aksidente. Sino ba naman ang hindi magtataka? Ang 10 milyon ay basta na lang itinapon. Hindi lang kakaiba, para siyang halimaw. Sa puso ni Peter Chen at ng mga security guard, pareho ang kanilang iniisip. Mukhang magkakilala sina Doc Lo at Doc Ye. Sino kaya si Doc Ye? Lumingon si Ramon Tang at tumingin kay Jody Lo nang may pag-uusisa. Ang iba ay tumingin din kay Jody Lo nang may pagtataka. Dahil sa ugali ni Brian Ye, lahat ay interesado kay Brian Ye, at gusto nilang malaman kung anong klaseng tao ang tumanggi sa 10 milyon at nag-donate naman. Sa totoo lang, tadhana lang ang pagkikita namin ni Doc Ye. Mapait na ngumiti si Jody Lo, at ipinaliwanag kay Ramon Tang at sa iba pa kung paano sila nagkakilala. Kung ganoon, si Doc Ye ay isang doktor na may marangal na medikal na etika. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Jody Lo, kumislap ang mga mata ni Ramon Tang. Akala niya makakakuha siya ng impormasyon kay Jody Lo tungkol kay Brian Ye, pero hindi pala. Isang side lang naman, pero interesante ang pagkikita nila. Walang duda. Sumang-ayon si Dr. Jody Lo, may paghanga sa mga mata. Naaalala ang unang pagkikita nila, at ang pangyayari ngayon, lalo pang hinangaan ni Jody Lo si Brian Ye. Ang Hippocratic Oath ay binabasa at sinasalo ng halos lahat ng medical student, pero ilan lang ang sumusunod. Pero kay Brian Ye, nakita niya ang isang lalaking tunay na sumusunod sa Hippocratic Oath. Sa dalawang first aid, ginawa niya ang kanyang makakaya, at sinubukan niyang iligtas ang mga tao. Umalis siya ng mahinahon nang hindi humihingi ng kapalit. Sa dalawang rescue, iba ang mga tao, pero pareho ang pakikitungo niya. Pareho ang pakikitungo niya sa kanila, mahirap man o mayaman. May ganyang doktor ba sa mundo? Isang doktor na dedikado sa pagliligtas ng mga tao at hindi humihingi ng kapalit. Sina Peter Chen at ang mga security guard, pagkatapos makinig kay Jody Lo, ay nagpakita ng komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Palagi silang nagrereklamo tungkol sa mga doktor, iniisip na masama ang mga doktor. Iniisip nilang niloloko sila ng mga doktor. Pero ang nakita nilang si Brian Ye ay tila nagbago ng kanilang pananaw. Interesanteng tao. Isang nag-aalalang tingin din ang sumilay sa mga mata ni Ramon Tang. Ang galing mo talaga. 10 milyon, pinamigay mo lang. Hindi ka ba naaasiwa? Paglabas ng supermarket at pagsakay sa sasakyan ni Brian Ye, sa wakas ay hindi na napigilan ni Michelle Phang na hampasin ang balikat ni Brian Ye. Hehe, hindi naman sa akin yun originally, kaya bakit ako maaasiwa? Ngumiti si Brian Ye. Binigay na sayo ng mga tao, bakit hindi mo nalang kunin? Kung tutuusin, hindi naman masamang pera. Kung wala kang pera, hindi ako naniniwalang magiging masaya ka. Inilibot ni Michelle Phang ang kanyang mga mata. Totoo yan. Kahit hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Michelle Phang, ang bagay na ito ay tungkol sa prinsipyo niya, hindi siya nakipagtalo kay Michelle Phang, ngumiti lang siya. Wala namang kontrobersya sa ganitong usapin, at walang tiyak na conclusion. Kung hindi mangyayari, hindi niya malalaman ang tamang desisyon, at hindi niya kailangang i-advertise ang sarili.
Nang makita ang kawalan ng sinseridad ni Brian Ye, hindi napigilan ni Michelle Fang na imulat muli ang kanyang mga mata. Hoy! Sabi ko mag-donate ka na lang, bakit hindi mo gamitin ang pangalan mo? Hindi na tinuloy ni Michelle Fang ang usapan tungkol sa pera, pero nagtanong siya tungkol sa ibang bagay na naguguluhan sa kanya. Dahil low-key akong tao, ayaw kong maraming sumusunod sa akin. Medyo nagbibiro si Brian Ye. Sus! Napakunot ng noo si Michelle Fang, kung gagawin mo yon, hindi ba't mas maganda para sa'yo? Oo naman, nakakuha ako ng malaking halaga para sa emergency fund ng ospital at nakakuha din ako ng propesyonal na koponan. Nakuha na ang benepisyo. Ngumiti si Brian Ye. Hindi nakaimik si Michelle Fang. Maaari ba itong ituring na benepisyo niya? Hindi ba ito para sa ospital? Para ba ito sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong? Seryoso, wala ka talagang pakialam. Wala kang nararamdamang masama? Tanong ulit ni Michelle Fang. Oo naman, totoo yon. Gaya ng sinabi ko kay Mr. Tang, tinulungan ko lang siya dahil doktor ako, hindi dahil sa pera. Hindi ko naman hiniling yon, at ayaw ni Mr. Tang na ibigay sa akin ang pera. Kaya, para sa akin, hindi sa akin ang perang yon. Hindi ko naman gusto ang perang yon, pero kailangan ni Mr. Tang na ibigay yon sa akin, at sa ganitong paraan, hindi na ako kailangang tumulong pa. Makakatulong ito sa mga nangangailangan ng tulong at makakaipon din si Mr. Tang ng kaunting merito, bakit hindi ko gagawin? Ano ang punto ng pag-aalala? Tumango si Brian Ye, at seryosong ipinaliwanag kay Michelle Fang ang kanyang iniisip. Tumingin si Michelle Fang sa seryosong mga mata ni Brian Ye, at isang hindi maipaliwanag na komplikadong damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Kani-kanina lang, tinanong niya kung ano ang nagustuhan niya kay Brian Ye. Dahil ba iniligtas siya nito sa eroplano? Naantig ba ang kanyang romantikong pantasya? Gusto ba niya ang pagiging bayani ni Brian Ye? Matagal niyang pinag-isipan ang tanong na ito, pero hindi siya nakahanap ng tiyak na sagot. Pero ngayon, pakiramdam niya ay nahanap na niya ang sagot. Nagustuhan niya si Brian Ye, hindi dahil iniligtas siya nito. Marahil ang unang pagtibok ng puso ay dahil doon, pero ang dahilan kung bakit niya ito patuloy na gusto ay ang personalidad ni Brian Ye. Ang pakiramdam ng responsibilidad, ang kanyang pag-iisip at responsibilidad. Palagi niyang iniisip ang ibabago ang sarili. Nang magkasakit si Edna Joe, nakipag-away siya sa mga kasamahan sa ospital. Hindi siya nag-alinlangan na kontrahin ang direktor ng ospital. Ang gusto lang niya ay matanggal ang mga walang kakayahang doktor gaya ni Wesley Zing. Hindi niya inisip ang sarili niya. Sa pagkakataong ito, inisip niya ang mga pasyente at si Ramon Tang, pero hindi pa rin niya inisip ang sarili. Brian Ye, mabuting tao ka. Tumingin si Michelle Fang kay Brian Ye, same time. Nakita ni Brian Ye na matagal nang tahimik si Michelle Fang. Kinabahan siya. Hindi niya akalaing magiging ganito si Michelle Fang, at natigilan siya saglit. Mabuting tao. Bakit parang kakaiba? Hindi ba ito ang tinatawag na good person card? Kahit alam ni Brian Ye na hindi sinasadya ni Michelle Fang yon, alam niya sa seryosong mukha ni Michelle Fang na pinupuri siya nito mula sa puso, pero nakaramdam pa rin siya ng awkward. Sa buong buhay niya, wala pa siyang narinig na babaeng nagsabi ng ganoon sa kanya ng seryoso. Nakita ni Michelle Fang ang biglaang pagkahiya ni Brian Ye. Bigla siyang tumawa, huwag kang mag-alala, hindi kita binibigyan ng good person card. Napakagaling mo lang talaga. Hindi ko kayang bigyan ka ng good person card. Nang marinig ang sinabi ni Michelle Fang, hindi lang gumaan ang pakiramdam ni Brian Ye, pero mas nakaramdam siya ng hiya, at nalilito kung paano sasagot. Shock! Ang corny ko. Halika, Brian Ye, hindi ka ba marunong magpa-cute? Kung cute ka, matatawa ang bata hanggang mamatay. Tumingnan si Michelle Fang kay Brian Ye na nahihiya at awkward. Hindi niya alam kung bakit, pero sobrang saya niya, at napangiti siya. Tinanong ni Michelle Fang si Brian Ye kung nakipagrelasyon na ba siya o kung nakipag-date na ba siya. Sinabi ni Brian Ye na hindi pa. Hindi pa rin siya makapaniwala. Paano ang isang gwapong lalaki gaya niya ay hindi pa nagkaka-love life? Pero sa sandaling ito, naniwala na siya. Hindi pa pala siya nai-in-love. Never pa siyang nakipag-date. Wala pang ibang babae sa buhay niya. Si Michelle Fang ang una. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Michelle Fang ang pagngiti. Isang piraso ng maalikabok na perlas na pagmamalaki at tagumpay na hindi matagpuan ng lahat ng dumaraan ng mga collector, ang ngiti sa kanyang mga mata ay hindi maiwasang maging mas buo at umaalon-alon, ang dalawang hubog na kilay na willow, hubog maging dalawang munting buwan. Ang pasukan sa silid ng pagsusuri ng ospital ng Kian.
Kinakabahan na nakatayo sina Ramon Tang at Uncle Ken sa pintuan, paminsan-minsan ay tinitingnan ang pinto ng silid. Kahit sinabi ni Brian Ye na kung susuriin ng maayos ang mga matatanda, mabubuhay sila ng mahigit 5 taon, mga salita lang iyon ni Brian Ye. Resulta lang iyon ng pagsusuri gamit ang Chinese medicine. Hindi pa rin tiyak kung tama ang hula. Habang sinusundan ng ambulansya mula sa Kian Hospital, sinabi ni Dr. Jody Lu na hindi ito tiyak. Kailangan maghintay ng mga resulta ng pagsusuri bago magbigay ng conclusion. Nang magsimulang mag-alala sina Ramon Tang at Uncle Ken, bumukas ang pinto ng silid. Doktor, kumusta? Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng dalawa, may pinanibik sa mga mata. Congratulations, maganda ang resulta ng blood pressure at electrocardiogram ng matanda. Ngumiti ang doktor. Salamat. Sabay na bumantong hininga sina Ramon Tang at Uncle Ken, may ginhawa sa mga mukha. Gamaan ang pakiramdam nila, at natitiyak na ligtas ang matanda. Pero saglit lang, kinabahan ulit si Ramon Tang, sabik na tumingin sa doktor, Doktor, kumusta naman ang ibang resulta? Ang ECG at blood pressure ay nagsasabi lang na normal ang vital signs ng matanda, pero hindi nito nasasabi ang buong kalagayan. Matapos makonfirm na wala sa panganib ang matanda, gusto na niya malaman kung kasing optimistiko ang follow-up treatment gaya ng sinabi ni Brian Ye. Sabik ding tumingin si Uncle Ken sa doktor. Ang ibang resulta ay hindi ko hahawakan, pero naniniwala akong malapit na matapos ang mga kasamahan ko, at malapit na ring lumabas ang resulta. Maghintay na lang kayo kay Dr. Lo. Ngumiti ang doktor. Oo, sorry. Medyo nag-aalala lang ako. Nakabawi si Ramon Tang, alam niyang medyo nagmamadali siya, at mali ang tanong niya. Ayos lang, naiintindihan namin. Nakakaunawang ngumiti ang doktor. Mr. Tang. Narinig nila ang boses ni Jody Lo. Nandito na si Dr. Lo. Tumingin ang doktor kay Jody Lo, na nagmamadaling dumating, kung may tanong kayo, itanong ninyo kay Dr. Lo. Dr. Lo, kumusta ang sitwasyon? Hindi na kailangang suriin pa. Lumingon si Ramon Tang at binati si Jody Lo. Ano ang ECG report? Hindi direktang sumagot si Jody Lo, pero tumingin siya sa doktor. Wala namang problema. Ibinigay ng doktor ang ulat kay Jody Lo. Inabot ni Jody Lo ang ulat, at tahimik na tumingin dito. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng mabuti. Matapos basahin ang ulat, nagulat si Jody Lo. Dr. Lo, kumusta ang resulta ng pagsusuri ng lolo ko? Nang makitang matagal ng tahimik si Jody Lo, nagtanong si Ramon Tang ng may kaba. Mr. Tang, congratulations, napakaganda ng resulta. Nakabawi si Jody Lo at tumingin kina Ramon Tang at Uncle Ken. Dr. Lo, ano ang ibig sabihin ng napakaganda? May saya at pinanibik sa mukha ni Ramon Tang, pero may pinanibik pa rin sa puso niya. Binabati kita, Mr. Tang, kung walang problema, ang matanda ay mabubuhay ng mahigit 5 taon. Naintindihan ni Jody Lo ang ibig sabihin ni Ramon Tang. Talaga. Medyo nanginginig ang boses ni Ramon Tang. Nanginginig din ang mga mata ni Uncle Ken. Mr. Tang, maniwala kayo sa akin, hindi ako nagbibiro sa mga pasyente. Sabi ni Jody Lo. Magaling. Muli, nakarinig siya ng tiyak na sagot, at sa ekspresyon ni Jody Lo, nakumpirma niyang hindi ito nagbibiro, hindi na napigilan ni Ramon Tang ang pananibik, at hinawakan niya ang kamay ni Uncle Ken. Nangingilid ang luha. Hindi maalala ni Ramon Tang kung kailan siya huling umiyak. Sa alaala niya, hindi na siya umiyak mula nang parusahan siya ng lolo niya noong bata pa siya. Pero ngayon, sobrang saya niya. Hindi niya mapigilan ang emosyon niya. 5 taon. Para sa ordinaryong tao, normal lang yun. Pero para kay Ramon Tang, at sa pamilyang Tang, ito ay isang napakahusay na balita. Ang kalusugan ni Elder Tang ay isang sakit sa puso ng pamilyang Tang sa nakalipas na 2 taon. Gaya ng sinabi ni Brian Ye, mahirap ang kalusugan ni Elder Tang dahil sa mga pinsala noong bata pa siya, at dahil sa pagod. Nakailang operasyon na siya. Kahit na ilang beses na siyang nailigtas, lumalala pa rin ang kalusugan niya. Kamakailan, ilang eksperto ang nagsabi na hindi na siya mabubuhay ng mahigit 2 taon. Mula nang lumabas ang conclusion, nabubuhay ang pamilyang Tang sa takot, lalo na si Ramon Tang, ang tagapagmana. Parang may mabigat na bato sa balikat niya. Hindi siya natatakot sa hirap, pero natatakot siyang mawala ang lolo niya. Iyan ang walang hanggang sakit. Kahit na mahigpit sa kanya ang lolo niya, alam niyang mahal na mahal siya nito, at ito ang pinakamalapit sa kanya. Ngayon, naging maliwanag ang lahat, paano hindi siya masasabik. Tuwang-tuwa na siya nang marinig ang sinabi ni Brian Ye sa supermarket.
Pero nagduda pa rin siya noon. Bata pa si Brian Ye, at gumamit siya ng Chinese medicine, kaya medyo nag-alinlangan siya. Pero ngayon, opisyal na nakumpirma na. Ang puso niya ay puno ng saya. Mapalad siya. Nang harapin niya ang taya ni Brian Ye, maswerte siyang pumayag siya at hiniling kay Brian Ye na gamutin ang lolo niya. Kung hindi, hindi niya alam kung mangyayari pa ba ito. Magaling. Mahigpit ding hinawakan ni Uncle Ken ang kamay ni Ramon Tang, hindi na napigilan ang excitement. Tiningnan ni Jody Lo ang dalawa, at hindi niya maiwasang maapektuhan. Bilang isang doktor, ito ang pinakamasayang sandali. Nang makita ang saya ng pasyente at pamilya, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Maraming pasyente ang iniisip na ang mga doktor ay hindi umaasa na gumaling ang mga pasyente, pero hindi naman. May mga abnormal na tao, pero karamihan sa mga doktor ay normal na tao, at gusto nilang makita ang masayang ngiti ng mga pasyente. At habang masaya para kina Ramon Tang at Uncle Ken, naisip ulit ni Jody Lo si Brian Ye. Noong nasa supermarket, sinabi ni Brian Ye na mabubuhay si Elder Tang ng 5 taon, puno ng kumpiyansa ang tono nito. Alam na ba niya ang kalagayan ni Elder Tang? Kung gayon, ang diagnostic technique na ito ng Chinese medicine ay napakalakas, hindi ba ito kapalit ng medical tests? Paano ito posible? Pero kung hindi, paano niya nahulaan? Napakatiwala niya sa sinabi niya. Sa pag-iisip sa tiwala ni Brian Ye, hindi mapigilan ni Jody Lo ang halo-halong damdamin. Noon, naisip niya na masyadong optimistic si Brian Ye, pero ngayon, base sa resulta ng pagsusuri, hindi naman pala. Kahit sino namang doktor ay makakapagbigay ng 5 taong pagbabala. Brian Ye. Tahimik na sinabi ni Jody Lo ang pangalan sa kanyang puso. Na-curious siya kay Brian Ye, at nagpasya siya. Kailangan niyang makahanap ng pagkakataon na makausap si Brian Ye. Nang makita ang tambak ng malalaking bag at maliliit na bag sa sala, hindi napigilan ni Brian Ye ang mapait na ngiti. Noong una, masarap mag-shopping kasama si Michelle Fang. Gusto niyang bumili ng mga bagay, pero siya ang may dala ng napakaraming gamit, si Michelle naman wala. Nang magbabayad, naalala niya na noong wala pa siyang mabiling gusto niya, kumuha si Michelle ng chewing gum sa tabi at sinabing iyon ang gusto niyang bilhin. Nung mga oras na iyon, tulala siya. Bukod sa mapait na ngiti, nakaramdam si Brian Ye ng kakaibang pakiramdam. Isang hindi maipaliwanag na. Hindi siya tanga. Nang kunin ni Michelle ang chewing gum, alam niyang ang sinabi nito tungkol sa pamimili ay dahilan lang. Ang gusto lang talaga nito ay may maibigay sa kanya. Mula nang umalis siya sa ampunan, maraming taon na ang lumipas, hindi pa siya nakakakita ng mga taong mabait sa kanya, gaya ni Maxwell Jean. Pero si Michelle, sinubukan nitong maging mabait sa kanya, walang dahilan. Si Michelle ang unang taong nag-isip sa kanya bukod sa matanda. May kaunting saya, kaunting tamis. Pareho silang mabait sa kanya, pero iba ang pakiramdam. Ang kabaitan ni Michelle ay kakaiba, isang uri ng kahinahunan at pagmamalasakit na hindi niya pa nararamdaman. Pero ang saya at tamis ay hindi nagtagal. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Oo, takot. Napagtanto ni Brian Ye na nahumaling siya sa magandang pakiramdam na ibinigay ni Michelle. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Hindi na ako makakapatuloy ng ganito, kailangan kong maging mas mapagpasyahan. Naikuyom ni Brian Ye ang kanyang mga kamao. Bago niya maibigay sa iba ang kaligtasan at kaligayahan na gusto niya, alam ni Brian Ye na hinding-hindi siya lulubog. Dahil irresponsible yun. Magdudulot ng pinsala sa iba. Ang mas mabuting pakikitungo ni Michelle sa kanya, mas mababa ang maaari niyang hilahin siya pababa. Lakas. Kailangan pa ng lakas. Kailangang pagbutihin ang lakas ng mas mabilis. Kailangang itaas ang lakas sa ika-4 na antas ng longevity formula sa lalong madaling panahon. Kung walang sapat na lakas, kahit na gusto mo ang isang tao, hindi mo ito magustuhan ng libre at matapang. May bakas ng sakit sa mga mata ni Brian Ye, pero kaagad, napalitan ito ng matinding pananabik. Gusto niyang magsanay ng mas mahirap, gusto niyang linangin ang longevity formula sa ika-4 na antas sa lalong madaling panahon. Saka lamang siya makakabalik sa Estados Unidos para ituloy ang mahiwagang organisasyong tumutugis sa matanda at makapaghiganti sa matanda. Sa pamamagitan lamang ng paghihiganti sa matanda maaari niyang tunay na italaga ang kanyang sarili sa isang bagong buhay, malayang mabuhay sa lahat ng buhay na nais niyang mabuhay, at ituloy ang kaligayahan na gusto niya. Sa sapat na lakas lamang niya mapoprotektahan at magantimpalaan ang mga mabubuti sa kanya, ang mga tumulong sa kanya. Ano? Nagpadala sa amin ng kahilingan ang Neurosurgery Center ng Wellington Hospital sa England na pumunta at makipagpalitan ng medikal sa amin.
Nakinig si Vice Dean Manuel Zhao sa balita na nanginginig na iniulat sa kanya ng excited na sekretarya. Halos tumalbog ang buong tao sa upuan, na baka sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Dati pakiramdam niya ay masyadong unstable at gap ang secretary, pero ngayon ay mas gap pa siya sa performance ng secretary. Oo. Tuwang-tuwang tumango ang sekretarya. Sigurado ka bang Wellington Hospital ang nag-request? Tanong ni Vice Dean Manuel Zhao na may nanginginig na boses. Halos hindi siya makapaniwala sa balita. Wellington Hospital. Iyon ang nangungunang ospital sa mundo. Ang Wellington Hospital ay kasalukuyang kabilang sa pinakamahusay sa mundo sa maraming disiplina at larangan. Masasabing isa ito sa mga nangungunang ospital sa Europa at maging sa buong mundo. Gagawin ba nila ang inisyatiba na magpadala ng kahilingan para makipag-ugnayan sa kanilang ikatlong ospital ng Beijao? Hindi ba ito pantasya? Si Vice Dean Manuel Zhao, na halos buong buhay niya ay inialay sa Beijao no. Tatlong hospital, ay hindi kailanman naging mayabang at hindi kailanman naramdaman na ang Beijao no. Tatlong hospital ay isang mahirap na ospital. Nakakahiyang magtrabaho sa Beijao no. Tatlong hospital, ngunit hindi rin siya isang taong walang kaalaman sa sarili at respeto sa sarili, malinaw pa rin niyang nakikilala ang pangunahing katotohanan. Ang North Suburb 3rd Hospital ay matatagpuan sa ikatlong ektarya ng lupa sa North Suburb. Sa ilang mga pampublikong ospital, ang lakas ay nag-aatubili pa rin. Sa nakalipas na 2 taon, sa pagdagdag ni Dr. Allison Zhao, ang magandang direktor, ang lakas at impluwensya ay lubos na napabuti, lalo na pagkatapos ng paglalathala ng kanyang papel kamakailan, ang epekto ay mas makabuluhan. Ang pagdagdag ni Brian Ye, isang batang nagtapos na estudyante sa Oxford, ay nagbigay din sa kanya ng malaking tiwala sa hinaharap ng Departamento ng Respiratory Medicine ng ospital. Sa madaling salita, siya ay napaka-optimistiko tungkol sa mga prospect ng pag-unlad ng ikatlong ospital ng Beijao, at susubukan niya ang kanyang makakaya upang pahusayin ang komprehensibong lakas at impluwensya ng ikatlong ospital ng Beijao, at magsusumikap na itayo ang ikatlong ospital ng Beijao sa isang hilagang suburb ang pinakamahusay na pampublikong ospital. Tungkol naman sa paghahambing sa mga pribadong ospital tulad ng Kean Hospital, hindi man lang ito maisip ni Vice Dean Manuel Zhao. Gayunpaman, ang kahulugan ng dalawang salitang ito ay hindi ito ang pinakamahusay na pampublikong ospital sa hilagang suburb. Kahit na ang North Suburbs at ang North Suburbs 3rd Hospital ay hindi ang pinakamahusay. Kung sila ay inilagay sa Yanjing City, na may linya ng mga nangungunang ospital, ito ay mas mababa ang ranggo. Sa sistemang medikal ng China, ang ospital na ito ay Shanghai pa nga. Isang patak lang. Ang gayong maliit na ospital, kahit na kusang loob itong magmadali sa Wellington Hospital, at gumastos ng malaking halaga ng pera upang magpadala ng mga doktor upang matuto mula sa kanila, ang mga tao ay maaaring hindi sumang-ayon dito. Paano magkukusa ang mga tao na lumapit at makipag-usap? Totoo, tumawag na ako sa Wellington Hospital para makasigurado. Naiintindihan ng kalihim ang ekspresyon at iniisip ni Vice Dean Manuel Zhao. Sa sandaling natanggap niya ang balita, ang kanyang kalooban at iniisip ay kapareho ng kay Vice Dean Manuel Zhao. Ang una niyang reaksyon ay kung may nang-aasar o nagbibiro sa kanya. Noong una, hindi man lang niya ito pinapansin. Hanggang sa dumating ang pangalawang email mula sa kanila ay nagsimula siyang tumingin ng husto at nagpas siyang i-verify ito. Sa sandaling nakumpirma niya ang balita, blanko ang kanyang buong ulo. Magaling. Matapos kumpirmahin na hindi nagbibiro ang sekretarya, at talagang napatunayan niya na tama nga ang balita, hindi na napigilan ni Vice Dean Manuel Zhao ang kanyang emosyon, at ang kanyang mukha ay labis na nasasabik. Vice Dean Zhao, ano ang gagawin natin ngayon? Paano natin sila sasagutin? Tumingin ang sekretarya kay Vice Dean Manuel Zhao na nasasabik, at nagtanong na may bakas ng pananibik sa kanyang mukha. Nagmadali siyang pumunta sa opisina ni Vice Dean Manuel Zhao. Bukod sa pagsasabi sa kanya ng mabuting balita, mayroon ding isa pang mahalagang dahilan. Kailangan din niyang humingi kay Vice Dean Manuel Zhao ng mga tagubilin kung paano tumugon sa kabilang partido. Ang naunang sagot niya sa kabilang partido ay kailangan niyang kumonsulte sa Dean para makapagdesisyon. Anong gagawin ko? Siyempre pumapayag ako. Malakas na sinampal ni Vice Dean Manuel Zhao ang mesa. Biruin mo, dapat syempre suluhin ang ganoong kasarap na pay na nahuhulog sa langit, hindi ba dapat baliwalain at mahulog sa putikan? Wellington Hospital ito. Ilang ospital ang gustong makipag-usap sa kanila, at ilang doktor ang gustong magkaroon ng pagkakataong matuto mula sa kanila.
Ngayong inihahatid na sa pintuan ang ganoong magandang pagkakataon, kung tumanggi siya, kung ipapasaman, hindi siya thereon hanggang mamatay. Hindi lamang ang mga doktor sa 3rd Beijing Hospital ang mapupuot sa kanya kay Vice Dean Manuel Zhao, kundi pati na rin ang iba pang mga medikal na profesional sa Yanjing City ay isusuka siya hanggang mamatay gamit ang laway. Mas malamang na ang mga pinuno sa itaas ay magpapatalsik sa kanya, Vice Dean Manuel Zhao. Bukod dito, gaano kaganda ang pagkakataong ito para mapataas ang impluwensya ng North Suburb 3rd Hospital. Kusang loob na hiniling ng Wellington Hospital na pumunta sa North Suburb Hospital para sa mga palitan. Matapos kumalat ang balita, hindi banggitin ang mga tao sa buong bansa, ngunit ang karamihan sa mga tao sa larangan ng medikal ay tiyak na malalaman ang pangalan ng North Suburb Hospital. Sa oras na iyon, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang maiinggit na mamatay. Okay, magre-reply ako agad sa emails nila. Para sa sagot ni Vice Dean Manuel Zhao, inaasahan din ang kalihim. Napakagandang pagkakataon, naramdaman din niyang imposibleng bitawan ito. Tuwang-tuwang tugon niya at tatalikod na sana para ayusin ang bagay. Maghintay. Nang makita ang sekretarya na lumabas ng opisina na may pananabik, isang ideya ang pumasok sa isip ni Vice Dean Manuel Zhao, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at tinawag niya ang sekretarya ng malakas. Vice Dean Zhao. Huminto ang sekretarya at lumingon kay Vice Dean Manuel Zhao na may bahid ng pagdududa. Sinabi mo sa kanila na tinatanggap namin sila na pumunta at makipag-usap, ngunit umaasa kami na maaari naming ayusin ang isang grupo ng mga doktor na pumunta sa kanilang Wellington Hospital para sa karagdagang pag-aaral, at umaasa na maaari silang sumang-ayon. Nagdagdag si Vice Dean Manuel Zhao ng salita. Ito. Nanlaki ang mga mata ng sekretarya at hindi makapaniwalang tumingin kay Vice Dean Manuel Zhao. Hindi ba dapat makipag-ayos si Dean Zhao sa iba? Baliw ba si Dean Zhao? Gaano kalakas ang loob na makipag-ayos ng mga kondisyon sa Wellington Hospital? Paano kung may mag-isip na hindi natin alam kung ano ang mabuti o kung ano ang mali at kanselahin ang plano? Go! To be polite and tell them that this is not a condition, but just a request from US. Marami sa aming mga doktor ay labis na umaasa sa kanila, labis na humahanga sa kanila, at labis na umaasa na makakuha ng pagkakataong matuto, iba't ibang pag-aaral at advanced na pag-aaral. Babayaran namin sila ayon sa kanilang mga pamantayan, at hindi namin sila sasamantalahin at ipapahiya sila. Nagutos si Vice Dean Manuel Zhao. Si Vice Dean Manuel Zhao ay hindi tanga, at natural niyang alam ang kahalagahan nito. Bagamat umaasa siyang papayag ang kabilang partido sa kondisyong ito, dahil mula kay Brian Ye, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla tulad ni Dr. Thomas Wang. Siya ay talagang umaasa na ang ospital ay maaaring magkaroon ng mas maraming mga doktor at maaaring pumunta sa Wellington Hospital upang mag-aral upang siya ay lubos na pagbutihin ang medikal na literacy at kasanayan. Ngunit alam din niya na sa pagkakataong ito ay hindi dapat mawala ang pagkakataon para sa Wellington Hospital na makipag-usap sa isa't isa. Ito ang pinakamahalagang bagay. Ang premise na ito ay dapat na garantisado muna, at ang iba pang mga kondisyon ay dapat na maitatag sa premise na ito. Sige, sabihin mo lang. Nang makitang nag-aalangan pa rin ang sekretarya at may gustong sabihin, diretsyong iwinagayway ni Vice Dean Manuel Zhao ang kanyang kamay. Bagaman ang pagbisita mula sa Wellington ay isang malaking pagkakataon para sa North Suburbs 3rd Hospital, ang paggalang na dapat ibigay sa kabilang partido ay dapat ibigay, ngunit hindi sila kailangang magpakumbaba. Ang dapat nilang sabihin ay masasabi pa rin ng normal. Dahil ito ay komunikasyon, lahat ay pantay-pantay. Higit pa rito, ang pagkakataong ito sa pagpapalitan ay orihinal na iminungkahi ng iba. Anong nangyari sa kanila? Kung kanselahin ito ng isang tao pagkatapos sabihin ang ilang mga salita, ayos lang kung hindi sila dumating. Nang makitang nakagawa na ng desisyon si Vice Dean Manuel Zhao, bagamat naramdaman pa rin ng sekretarya na talagang walang konsiderasyon ang desisyon ni Vice Dean Manuel Zhao, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Tumugon siya at nagmamadaling tumugon ayon sa mga tagubilin ni Vice Dean Manuel Zhao. Matapos panoorin ng sekretarya sa labas, si Vice Dean Manuel Zhao sa opisina ay nasa estado pa rin ng pananabik, at hindi mapakali sa mahabang panahon. Ang balita ay masyadong biglaan at masyadong kaaya-aya para sa kanya. Ilang sandali pa ay unti-unti na siyang kumalma, at nagsimulang mag-isip kung bakit nahulog sa kanyang mga kamay ang pie na biglang nahulog mula sa langit. Paanong biglang kusang dumating ang Wellington Hospital, na gustong makipag-ugnayan sa isang maliit na ospital tulad ng 3rd Northern Suburb Hospital?
Kahit na gusto nilang makipag-ugnayan sa mga ospital sa China, makakahanap din sila ng malalaking ospital tulad ng Union Hospital. Naniniwala siya na ang mga ospital sa Union Hospital ay tiyak na malugod na tatanggapin. Dahil kay Dr. Allison Zhao. Dahil sa papel niya sa The Lancet. Pwede naman, di ba, sabi nila. Ang pangkat na dumating upang makipag-usap ay ang pangkat ng neurosurgery. Mabilis na nagbigay ng ideya si Vice Dean Manuel Zhao, at ang kadahilanang ito ay tila maipaliwanag. Pero hindi tama. Ang mga doktor ng Huaxi State Hospital ay naglathala ng medyo ilang mga papel sa mga medikal na journal na may malaking epekto tulad ng Lancet, ngunit ito ay hindi karaniwan. Ilang nangungunang domestic na ospital tulad ng Union Medical College Hospital at West China Hospital ang gagawa nito paminsan-minsan. Ang ilang mga eksperto ay maglalathala ng mga papeles tungkol dito. Sa mga tuntunin ng lakas, ang neurosurgery ng mga ospital na ito ay dapat na higit pa kaysa sa kanilang North Suburb 3rd Hospital. Kahit na si Dr. Allison Zhao ay napakatalino at may talento, mayroon pa rin siyang tiyak na agwat kumpara sa mga nangungunang eksperto sa Ziehe. Bakit hindi sila pumunta sa mga nangungunang ospital? Ngunit saglit lang, agad na umiling muli si Vice Dean Manuel Zhao, na ibinagsak ang kanyang ideya. Kalimutan ito, kahit na bakit bigla silang piliin ng mga tao, gaano man sila tinamaan ng pie, sa madaling salita, ito ay talagang isang pie, ito ay talagang isang bagay na kumikita at hindi nakakapinsala. Sa sandaling pag-isipan ko ito, wala akong maisip na dahilan. Si Vice Dean Manuel Zhao ay hindi nag-isip tungkol dito. Walang dapat isipin. Siguro pinili lang nila ang hospital nila tapos biglang umikot ang utak, baka ospital nila. Biglang nakita ang ospital ni Dr. Allison Zhao, ang pinuno ng kumpanya ay gumawa ng desisyong ito nang may biglaang tibok ng puso, tama ba? Anyway, paulit-ulit itong iniisip ni Vice Dean Manuel Zhao, ano man ang mangyari, ang bagay na ito ay tiyak na hindi makakasama sa kanilang Beijing 3rd Hospital. United Kingdom. Sa opisina ng Dean ng School of Neurosurgery sa Wellington Hospital. Tumugon na ba ang China? Isang matangkad na lalaki na may kulot na buhok ang tumingin sa batang katulong at kumunat ang noo. Hindi pa po. Sinulyapan ng batang katulong ang computer at umiling. Anong problema ng mga inchik na to? Hindi ba nila alam na kami ang lumapit sa kanila? Akala ba nila kailangan namin sila? May pagkadismaya sa mukha ng isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana sa tabi niya. Dear Dr. Worth, huwag kang mag-alala, baka hindi makapaniwala ang mga tao na totoo ito. Parang bigla mong nalaman na nanalo ka ng malaking premyo. May proseso yan. May pabirong ekspresyon ng batang doktor. Hindi pa nila kinumpirma. Kumunat ang noo ni Dr. Worth. Pero napakalaki ng oportunidad na ito para sa kanila. Kailangan pa nilang i-process. Sabi ng batang katulong. Totoo yan. Ang mga tao sa opisina ay tumawa, may paghamak sa mga mata. Ding! Habang silang lahat ay nakangiti, may tunog mula sa computer ng batang katulong. May reply na po. Sinulyapan ng batang katulong ang email, ngumiti, at binasa ito. Pumayag po sila sa hiling natin. Napuno ng saya ang mga mata ng batang katulong. Aba, syempre. Kung tumanggi sila, mga tanga sila. Si Dr. Worth ay nainsulto. Ngumiti rin ang ibang mga doktor. Pero may request po sila. Tumingin ulit ang batang katulong sa email, at mahina siyang nagsalita. Ano? Tanong ng matangkad na lalaki na may kulot na buhok. Umaasa po silang magpadala ng ilang batang doktor sa ospital natin para mag-aral at matuto ng advanced na medical skills at culture. Inulit ng batang katulong ang nilalaman ng email. Ang mga inchik na ito ay talagang nangangahas na magbanggit ng mga kondisyon. Kumunat ang noo ni Dr. Worth. Hindi po nila sinabing kondisyon yun. Sinabi lang nilang hinahangaan nila ang skills natin at gusto nilang matuto. Pwede tayong pumayag o hindi, at sila ang magbabayad. Nagkibit balikat ang batang katulong, so, ano po ang gagawin natin? Ang gulo talaga ng mga inchik na ito. Kumunat ang noo ng lalaking kulot ang buhok, pumayag tayo. Sabihin natin na, dahil sa capacity natin, bibigyan natin sila ng 5 one-year training slots. Kahit na hindi siya masaya sa mga Chino na nagbanggit ng mga kondisyon, at ayaw niyang bigyan ng oportunidad ang mga Chino, pero iniisip niya ang paliwanag mula sa nakatataas, para maging maayos ang paglalakbay sa China, nagpasya siyang pumayag. Bakit natin sila papayagan? Hindi nila naiintindihan ang Western medicine, at imposibleng matutunan ang mga techniques natin. Nagulat si Dr. Worth sa lalaking kulot ang buhok. Nagtaka rin ang batang katulong.
Hindi niya inaasahan na papayag ang lalaking kulot ang buhok sa kahilingan. Dr. Wars, natutunan man nila ang teknolohiya o hindi, hanggat binabayaran nila tayo, nabawasan ang research fund natin kamakailan. Ayaw nang magpaliwanag ng lalaking kulot ang buhok. Well, para sa British pound. Masungit na tinanggap ni Dr. Wart ang paliwanag, pero hindi pa rin siya masaya, pero ayaw ko pa ring pumunta sa China. Gusto kong pumunta sa Amerika at kausapin si Professor Walton. Dear Wart, huwag kang magsalita ng ganyan. Maganda ang tanawin sa China. At ang mga babae raw ay magaganda. Ayaw mo bang magbakasyon? Bahagyang ngumiti ang lalaking kulot ang buhok. Okay. Dean Charles, napaniwala mo ako. Biglang nagningning ang mga mata ni Dr. Wart. Ngumiti rin ang batang katulong, at nagsimulang mag-type ng reply. Pumayag talaga ang kabilang partido. Talagang nagbigay ng 5 slots. Sa Secretariat ng Dean's Office ng North Suburb No. 3 hospital, tiningnan ng batang sekretarya ang bagong reply na email, nanlaki ang mga mata niya, at baka sa mga mata niya ang ekspresyon ng hindi paniniwala. Palagi niyang nararamdaman na ang kahilingan ni Vice Dean Manuel Zhao sa kabilang partido ay hindi isang matalinong paraan. Ang ganitong pag-uugali ay maaaring magdulot ng pagkasuklam ng kabilang partido. Kung seryoso, baka kanselahin ng kabilang partido ang biyahe. Kaya naman, kahit na maingat niyang inayos ang wika at mga salita at nagsasalita ng napakagalang, sa sandaling ipinadala ang email, nakaramdam pa rin siya ng labis na kaba at kaba. Bawat minuto pagkatapos ipadala ang email, nakaramdam siya ng labis na pagpapahirap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen, naghihintay ng tugon. Naghanda pa siya para sa pinakamasama. Kung sasawayin sila ng kabilang partido dahil sa labis na demand, direktang tutugon siya sa kabilang partido nang hindi dumadaan kay Vice Dean Manuel Zhao, at hihingi ng paumanhin. Pero hindi niya inasahan na hindi lang napakabilis na sumagot ang kabilang partido, kundi pumayag din sa kanilang kahilingan. Bigyan sila ng 5 slots ng sabay-sabay. Sa kanyang naunang pagtatantya, kahit na talagang pumayag ang kabilang partido, hindi ito lalampas sa 2 slots. Mariing kinusot ng sekretarya ang kanyang mga mata, at muling tumingin sa email. Diyos ko, ano ang nangyayari? Mayroon bang anumang kayamanan sa 3 ospital ng Beijing na ipinangako nilang mananalo? Kung hindi, paano sila biglang naging madaldal? Iyan ay kilalang kilala na mahirap magsalita, kilalang kilala na mataas ang profile Wellington Hospital. Matapos kumpirmahin na walang mali sa nilalaman na nakita niya, at ang pangalan ng email ay hindi naglalaman ng anumang mga error, ito ay talagang isang opisyal na email mula sa Wellington, ang kalihim ay hindi napigilan na magkaroon ng isang katawa-tawa na ideya. Kinuha ang mobile phone, tatawagan sana ng sekretarya si Vice Dean Manuel Zhao para sabihin sa kanya ang magandang balita, ngunit nang makita niya ang oras sa mobile phone, tumigil siya sa kanyang paggalaw. Sa panahong ito, si Vice Dean Manuel Zhao ang pumalit. Matapos pumunta sa ospital, mas naging abala siya sa pagharap sa gulo na iniwan ni Dean Robert Zing. Halos araw-araw siyang abala hanggang 11 o 12 ng gabi. Ngayon, 2:00 ng umaga, hindi niya talaga matiis na istorbohin ang mahalagang oras ng pahinga ni Vice Dean Manuel Zhao. Sabihin mo na lang kay Vice Dean Manuel Zhao bukas. Huminga ng malalim ang sekretarya at muling ibinaba ang telepono. Master, ano po ang gagawin natin ngayon sa 3rd Hospital ng Northern Suburbs? Tumingin si Uncle Ken kay Ramon Tang, na nakahiga na sa kama sa Kian Hospital at nagpapagaling. Buong gabi siyang hindi nakapikit, pero mukhang presko pa rin siya. Ang 3rd Northern Suburb. Nagulat si Ramon Tang sandali bago sumagot, may ngiti sa mukha, Uncle Ken, ayusin mo na. Ipadala mo na ang pera at tao. Ang sinabi ko, gagawin ko. Opo. Tumango si Uncle Ken at akmang aalis na. Uncle Ken, sandali lang. Akmang aalis na si Uncle Ken nang may maalala si Ramon Tang. Master, may iba pa po ba? Lumingon si Uncle Ken. Dahil binigyan nila ako ng magandang reputasyon, hindi natin dapat sayangin yun. Magdagdag ka pa ng 40 milyon sa fund, para maging 50 milyon. Ngumiti si Ramon Tang. Hindi naman kuripot si Ramon Tang. Kung ang isang ordinaryong doktor ay nakapag-donate ng 10 milyon, mas kuripot pa ba si Ramon Tang kaysa sa isang ordinaryong doktor? Opo. Nagulat si Uncle Ken, pero wala siyang sinabi. Para sa pamilyang Tang, ang ilang milyon ay walang kwenta. Saka, sabihin mo sa kanila, huwag nilang i-report ang pangalan ko. Dahil ayaw ni Doc Ye na maging sikat, gawin nating misteryoso. Sabi ulit ni Ramon Tang.
Alam niya ang ibig sabihin ni Brian Ye, gusto nitong gamitin ang pangalan niya para magkaroon ng magandang reputasyon. Pero reputasyon. May pagkainsulto sa mukha ni Ramontang. Kailangan pa ba niya ng reputasyon? Ano naman kung mag-donate siya ng milyon-milyon? Para sa kanya, hindi naman importante ang reputasyon. Kung gagamitin ang pangalan niya, baka mapahiya pa siya. Naiintindihan ko po. Tumango si Uncle Ken. Sa totoo lang, ayaw din niyang gamitin ang pangalan ni Ramontang para mag-donate. Para sa mga mayayaman, ang pangalan ng pamilyang Tang ang pinakamalaking signboard. Hindi na kailangan ng maliit na reputasyon. Ang ganitong reputasyon ay maaaring magdulot pa ng problema. Saka, Uncle Ken, kahit huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa donation, sabihin mo kay Dr. Allison Zhao, lalo na kay Doc Ye. Nag-isip si Ramontang, at nagdagdag pa ng isa pang bilin, at yung nangyari kagabi, takpan mo na. Tungkol man yun sa atin o kay Doc Ye, itago mo na. Naiintindihan ko po. Tumingin si Uncle Ken kay Ramontang na may paghanga. Mula sa mga bilin ni Ramontang, nakita niya ang pagiging maingat nito. May magandang successor ang pamilyang Tang. May pasasalamat sa puso, umalis si Uncle Ken at nagsimulang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Nang makalabas si Uncle Ken, nag-isip ulit si Ramontang, at nang makumpirma niyang naayos na ang lahat, ngumiti siya ng may kasiyahan. Ang isang bagay, gagawin o hindi, pero kung gagawin, dapat ay maayos. Kahit maliit na bagay, dapat ay seryosohin. Ito ang estilo ng lolo niya, at ito rin ang natutunan niya sa lolo niya. Para kay Ramontang, ang Beijao Third Hospital ay maliit na bagay lang. Pwede niyang gawin o hindi. Pero dahil pumayag na siya, gagawin niya ito ng maayos. May dalawang dahilan kung bakit gusto ni Brian Ye na gamitin ang pangalan niya para mag-donate. Una, para magkaroon ng magandang reputasyon, at pangalawa, alam niyang ang reputasyon ay double-edged sword. Ayaw niyang maging sikat, at gusto niyang manatiling low-key. Kung ganoon, tutulungan niya ulit si Brian Ye at tatakpan ang nangyari sa supermarket kagabi. Saka, bakit pinili ni Brian Ye ang fund ni Dr. Allison Zhao? Bukod sa pagiging doktor ni Brian Ye sa North Suburb no. 3 hospital, may iba pa bang dahilan? Gawin niya na lang ito para kay Brian Ye. Maliit na bagay lang naman ito, pero kung may iba pang dahilan si Brian Ye, mas maganda ang resulta. Brian Ye. Naisip ni Ramontang ang nangyari sa supermarket kagabi at ang sinabi ni Joe Dilo tungkol kay Brian Ye. Ilang tao lang ang nakaka-interest sa kanya. Pero si Brian Ye ay interesante sa kanya. Kahit na hindi niya pinansin ang 10 milyon kagabi, o para magkaroon ng magandang reputasyon, interesante pa rin siya. Hindi naman madaling iwanan ang 10 milyon ng walang dahilan. Base sa mga impormasyon, mas malaki ang posibilidad na hindi niya pinansin ang pera. Base sa sinabi ni Joe Dilo at sa performance niya kagabi, mukhang ayaw niyang ma-involve kay Ramontang. Mukhang takot siyang ma-involve kay Ramontang. May taong natatakot kay Ramontang at ayaw makipag-deal sa kanya. Nakaramdam si Ramontang ng kakaibang pakiramdam. Uncle Ken, hanap ka ng taong magsisiyasat kay Brian Ye. Pagkatapos mag-isip sandali, kinuha ni Ramontang ang phone niya at nag-message kay Uncle Ken. Magandang umaga, Doc Ye. Magandang umaga. Alas 8 ng umaga, dumating si Brian Ye sa outpatient building, at binati siya ng mga kasamahan niya. Lahat ay nginitian niya. Matagal na siyang nagtatrabaho doon, at tumataas na ang reputasyon niya sa respiratory medicine. Dahil mabait din siya, kilala na siya hindi lang sa respiratory medicine department, pati na rin sa ibang department. Nang makita ang mga nakangiting mukha, nakaramdam si Brian Ye ng kakaibang saya. Gusto niya ang atmosphere sa trabaho. Ayaw niyang umalis. Kung kaya niya, gusto niyang manatili doon kasama ang mga kasamahan niya. Pero alam niya na kailangan niyang umalis kapag natapos na ang problema ng matanda. Para sa kanya, ang mga magagandang bagay na ito ay mawawala rin. Malapit na siyang umalis. Pero sanay na siya sa pag-alis. Dati, pinilit siyang umalis ng matanda, pero ngayon, siya na ang mag-i-initiate. Hindi niya pinansin ang mga emosyon na iyon. Magandang umaga, Nurse Lin. Paglabas niya ng elevator, nakita niya si Nurse Sarah Lin na mukhang inaantok pa. Ang aga mo naman ngayon, Doc Ye. Nakita ni Nurse Sarah Lin si Brian Ye at nag-inat pa. Sanay na siya sa pagiging aga ni Brian Ye, at wala na siyang nararamdamang pagkagulat. Lahat naman sa respiratory medicine department ay sanay na sa workaholic habits ni Brian Ye. Haha, hindi naman masyadong aga. Ngumiti si Brian Ye, saka, Nurse Sarah Lin, kung kaya mo, ay schedule mo ako ng 75 patients ngayong umaga.
Hindi niya alam kung kailan sila aalis, at hindi pa nababayaran nina Dr. Thomas Wang at Vice Dean Manuel Zhao ang utang na loob nila. Napagdesisyonan ni Brian Ye na dagdagan ang bilang ng mga pasyente sa 75 simula ngayon. Maingat niyang pinili ang bilang na iyon, at kaya niya itong gawin. Ang training kagabi ay naging maganda. Nang matapos siyang mag-training ngayong umaga, naramdaman ulit niya ang lakas niya. Sa kondisyon niya ngayon, kaya niyang mag-diagnose ng 75 patients. Doc Ye, ilang patients po ang sinabi ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Nurse Sarah Lynn. Akala niya mali ang dinig niya. 75. 75 sa umaga. Baliw na ba siya? Ang ibang mga doktor ay nagrereklamo na sa 40 o 50 patients. Sinasabi nilang overloaded sila, at gusto nilang bawasan pa. Tapos si Brian Ye ay magdadagdag pa ng 15 sa 60 patients. 75, may problema ba? Akala ni Brian Ye ay hindi naman gaanong madami ang pupunta sa kanya, at medyo nahiya siya. Doc Ye? Dapat ako ang magtanong niyan. 75 patients, sigurado ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Nurse Sarah Lynn. Kung kaya mong i-schedule, wala akong problema. Ngumiti si Brian Ye. Tumingin si Nurse Sarah Lynn kay Brian Ye, at hindi nakapagsalita. Ang lalaking ito, tao pa ba ito? Ang baliw niya. Alam kaya ito ni Michelle Fang? Nurse Sarah Lynn, may problema ba? Kinabahan si Brian Ye nang titigan siya ni Nurse Sarah Lynn. Doc Ye? Gusto ko lang malaman, paano ka nagagawa na maging energetic araw-araw? Nang makita ang energetic na si Brian Ye, tinanong ni Nurse Sarah Lynn. Kahit na mataas ang intensity ng trabaho niya, alam niyang hindi siya kasing energetic ni Brian Ye. Pagod na siya araw-araw. Pagkatapos ng trabaho, diretso na siyang natutulog. Pag day off niya, nagpapahinga lang siya sa bahay. Pero pagod pa rin siya. Tuwing umaga, ayaw na niyang bumangon. Si Brian Ye naman, kahit na mataas ang intensity ng trabaho niya, siya ang pinakamaaga at pinakahuhuli. Ang baliw niya. Pero hindi naman siya mukhang pagod. At nang maisip niya ito, nagulat siya. Mukhang ganyan na si Brian Ye simula pa noong makilala niya ito. Baka masarap ang tulog ko, baka mas madalas. Hindi inaasahan ni Brian Ye ang tanong ni Nurse Sarah Lynn, at nagsabi siya ng may kaunting guilt sa mga mata. Ayaw niyang magsinungaling, pero hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Nangako siya sa matanda na hindi niya sasabihin sa kahit sino ang tungkol sa longevity formula. At kahit wala ang bili ng matanda, hindi na niya sasabihin sa kahit sino. Hindi naman siya selfish, pero responsable siya sa buhay at kaligtasan niya. Baka walang problema kung ituro niya ito sa mga kasamahan niya. Pero paano kung kumalat ang balita? Ano ang gagawin ng mga taong may masamang intensyon? Gagawin nila ang lahat para makuha ang teknik. At kapag hindi sila nag-progress, aakusahan nila siya. Arestuhin nila siya, at pati na rin si Nurse Sarah Lynn at ang iba pa. Kahit na maganda ang resulta, may mga taong sisire pa rin. Gusto nilang sila lang ang malakas, at papatayin nila ang lahat ng nakakaalam ng formula. Magiging isang kriminal siya at magdudulot ng malaking problema sa bansa at sa mundo. Hindi naman siya nag-e-exaggerate, pero alam niya na ang longevity art ay may malaking attraction. Habang tumataas ang cultivation niya, nararamdaman niya na ang longevity art ay makakatulong sa pagpapahaba ng buhay. Kahit na alam niyang imposible ang longevity, pero kaya bang panatilihin ng ibang tao ang ganyang understanding? Ano ang mangyayari kapag nagkaroon sila ng idea ng longevity? Ano ang mangyayari kung kumalat ang secret ng longevity? Ilang tao na ang gumawa ng masasamang bagay para mahaba ng buhay. Kaya naman, matagal na niyang napagdesisyonan na hindi na niya sasabihin ang longevity formula. Masarap ang tulog. Ilang oras ka natutulog araw-araw? Tanong ni Nurse Sarah Lynn. 5. 6. Maingat na sagot ni Brian Ye. Nabigla si Nurse Sarah Lynn. Gusto niyang kunin ang walis ng cleaning lady. 5 o 6 na oras lang. Siya nga ay 8 oras na natutulog pero kulang pa rin. At si Brian Ye, 5 oras lang ang tulog pero energetic pa rin. May sense ba yon? Sino ang nagsabi na patas ang Diyos? Gusto niyang patayin ang nagsabi nun. Saka, Nurse Sarah Lynn, mahimbing ka ba natutulog? Madalas ka bang may mapanaginipan? Madali ka bang magising? Paano kung bigyan kita ng recipe, subukan mo, baka mahimbing ka matulog? Nang makita ang mukha ni Nurse Sarah Lynn, nakaramdam si Brian Ye ng guilt. Gusto niyang tulungan si Nurse Sarah Lynn. Oo,
Madalas akong may mapanaginipan, at minsan ay nagigising ako dahil sa masamang panaginip. Doc Ye, paano ninyo nalaman? Nanlaki ang mga mata ni Nurse Sarah Lynn, at hindi makapaniwala na tumingin kay Brian Ye. Sinabi ni Brian Ye ang lahat ng sintomas niya. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ng ilang sandali, parang nakakita siya ng savior, hinawakan niya ang kamay ni Brian Ye at sumigaw, Doc Ye, kaya ninyo bang gamutin ang insomnia? Tulungan ninyo ako. Huwag kang masyadong excited, konti lang ang alam ko. Subukan mo ang recipe ko, baka makatulong. Hindi ko naman magaranti ang effect. Medyo nahihiya na binitawan ni Brian Ye ang kamay ni Nurse Sarah Lynn. Sige po, susubukan ko agad, Doc Ye, kung matutulungan ninyo akong mahimbing matulog, ililibre ko kayo ng masarap na pagkain. Tuwang-tuwa si Nurse Sarah Lynn. Matagal na siyang nahihirapan sa insomnia. Kung hindi dahil sa insomnia, hindi sana siya nagkaroon ng acne. Matagal na siyang umiinom ng mga gamot para sa insomnia, pero walang effect. Nagpunta na rin siya sa Chinese medicine doctor, pero walang effect. Ngayon, may pag-asa na siya kay Brian Ye. Haha, sige, walang problema. Ngumiti si Brian Ye. Doc Ye? Nurse Sarah Lynn? Anong pinag-uusapan ninyo rito? Habang tapos na si Brian Ye sa pag-uusap kay Nurse Sarah Lynn at akmang magsisimula na sa trabaho, may narinig silang boses. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.